Matindi mga kababayan yung pambabasag ng impact leadership sa naging New Year's message ni Inday. Durog na durog. Tapos inisa-isa yung naging report ng COA. Ang ganda na sana mga kababayan ng New Year's message ni Vice President Inday Sara. Bigla ba naman na binasag ng impact leadership? Makita niya, Mr. Maravillas. O, ito yung message ni Inday. BP Duterte vows continued honest service in 2024. Vice President Duterte hoped Filipinos would greet the new year with hope and determination to improve everyone's lives. Napakaganda pa ng ngiti ni Inday dito. Biglang binasag po ng impact leadership. Dumagdag pa si Antonio Tinio, yung dating congressman. Basag na basag po si Inday. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos adya Mr. Maravillas. Di ano niya Mr. Maravillas yung napakagandang mensahe ni Inday. Ayan po yung sabi rito sa balita. In her message for New Year, the Vice President hoped that the people would greet 2024 with positive and progressive outlook as she looked back on the colorful 2023. Anong colorful 2023 na sinasabi niya? Na doon nabihak yung unity mga kababayan dahil sa, siguro yun ang colorful sa kanya, dahil sa pag-ambisyon ng kanyang best friend na si Hilo Garci. Doon nagsimula mga kababayan yung lahat sa pagnanasa. Gustong agawin yung speakership ni Martin Romualdez. Ayon, bigla niyang tinawag na tambalos-losi si Martin Romualdez. Then, sinundan mga kababayan ng confidential fund na nag-result sa lalong tuminding hidwaan. Pero yung sinasabi natin dito mga kababayan na hidwaan, yung mag-ama man lang po yung nagsimula. Kasi di ba, nang magsumbong si Inday sa kanyang tatay, biglang rumisbak gamit yung SMNI. Binakbakan po yung Kongreso. Si Martin po hindi man na sumasagot. Nang sumobra, mga kababayan, inakusa na yung speaker na gumastos ng 1.8 billion na travel expenses. Hindi na yun po pwede. Nag-react yung ibang mga congressmen. Comes now the investigation. Ito na siya ngayon. Suspended yung SMNI. At malamang masara ng tuluyan for violations of franchise rules. Di ba? So yun siguro yung mini-mini ni Inday na colorful 2023.
So sabi niya rito, sa pagtatapos ng taong 2023, nais kong salubungin natin ang bagong taon 2024 ng may positibo at progresibong pananaw sa buhay para sa ating magandang kinabukasan bilang mga Filipino. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Mangyari kaya? Yung kabaliktaran po ang... Kasi ang mag-ama po, masanay na po tayo. Laging baliktad po yung sinasabi. Di ba? Kaya yung kabaliktaran nitong mensahe niya, yun ang magaganap. Ang taong 2023 ay isang makulay na taon para sa ating bansa at pati na rin sa buong mundo. Maraming istorya ng tagumpay, pagsubok at pag-asa. Ngunit bilang isang Pilipino, tayo ay nananatiling malakas at matatag. With this, Duterte vowed to continue her public service and boost her efforts to help Filipinos achieve peace and prosperity. So sabi niya rito, kaya naman ang ating pananaw sa kinabukasan ay mananatiling malinaw na patuloy tayong maghatid ng serbisyong tapat. Ngayon, after na magpalabas ng ganong mensahe mga kababayan, itong si Inday, biglang binasag po ng Impact Leadership. O ito po yung pinablish ng Impact Leadership 23 hours ago. Sabi diyan, patuloy tayong mag-atid ng serbisyong tapat. Linagyan ng question mark ng ng Impact Leadership. Hindi kumbinsido. Duda po. Sabay lagay ng caption mga kababayan. Sabi rito, Vice President and Education Secretary Sara Duterte reportedly spent 125 million in 11 days in 2022 and as flagged by Commission on Audit. COA multiple times vows continued honest service in 2024. Matindi mga kababayan yung pambabasag ng Impact Leadership sa naging New Year's message ni Inday. Durog na durog. Tapos inisa-isa yung naging report ng COA. Ayan ba? OBP spent 125 million confidential funds in 11 days. Tapos sabi diyan, COA flags Vice President's office for skipping procurement laws. Hindi sumusunod sa batas ng ng procurement. Flinag po ng Commission on Audit. Bakit hindi kanya sumusunod? Tapos ito pa, COA flags OBP over immediate establishment of satellite offices. Yung mga satellite offices po ng Vice Presidente, flinag din po ng Commission on Audit. Red flag. Tapos ito pa, COA flags health allowances, OBP confidential funds. Tapos may isa pa, COA flags delays, lapses in school feeding program. Lahat may problema po. Tapos biglang sumabay pa si Antonio Tinio. O sabi rito, happy anniversary. Former Congressman Antonio Tinio marks the 1-year anniversary of Vice President and Education Sara Duterte's reported spending of 125 million confidential funds in 11 days. Sabi sa kanyang post, today is the 11th day of CF, December 31, 2022, inubos ang 125 million. Pak na pak niya, Mr. Maravillas. Pak na pak si Inday. Talagang colorful. Ikaw niya, Mr. Maravillas, siguradong ibas ka na naman yan ng mga supporters ni Inday. Lagi man po. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry.
Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Okay pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.